Yung ilaw, nilalagyan talaga sa isang lugar na kayang masinagan o maliwanagan yung mga tao sa loob ng bahay. Di ba? Kaya, bilang isang Kristiyano, dapat nandun ka sa lugar kung saan ka dapat. Di ba? Dapat nasa lugar ka. Dapat alam mo kung saan yung tamang pwesto mo bilang isang Kristiyano. Kristiyano ka na, laman ka pa ba ng sugalan? Laman ka pa ba ng tsismisan? O laman ka pa ba ng sabungan? Dapat marunong kang lugar. Alamin mo yung proper placement mo o yung tamang lugar mo, yung tamang pwesto mo bilang isang Kristiyano. At sa araw na ito, ang pag-usapan natin na yun nandun sa Matthew 5. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Matthew 5 verse 14 to 16. That time, sakop sila ng Roman Empire. Ang bansang Israel that time. Ang impluwensya ng Roma, andun yung paganism, yung tinatawag nilang imperial cult, na ang sinasamba ay ang Caesar o ang emperador, ang itinuturing na Diyos. Ngayon, itong Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ganito nga naman katindi ang setup sa kanilang bansa, tila ba napakahirap magliwanag. Ngayon, tingnan natin yung mga verses na ito, paano nga ba mag-shine or paano magliwanag sa ganito kadilim na setup. At tingnan din natin na sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano sa modernong panahon, anong aral or paano mag-shine bilang isang Kristiyano. Unang bagay, paano mag-shine o paano magliwanag bilang isang Kristiyano ay yung identity. Yung identity mo bilang isang Kristiyano. Kasi sabi nga, your label matters. Yung mga pagkakataon kasi na people value one thing depend on its label. For example, meron kang sapatos. Pag branded yan or original, diba pinahalagahan yan. Hindi mo yan basta itatakbo sa mga kalsadang mabato. Ginagamit mo yan sa mga tabla. Kasi original ang brand. Yung label niyan talagang original, diba? Pero pagka mamurahin or medyo local ang brand, ang label ay yun yung mga ginagamit natin sa lupa, sa putikan, kumbaga pang kung saan lang nagamit na sapatos. Pero pag merong brand, may label na original, ay hindi basta-basta ginagamit kung saan. Kasi people value one thing depend on its label, diba? Pinahalagahan, minsan yan nakakalungkot, pinahalagahan ng isang bagay depende sa label nito, di po ba? The same to us, pag tayo naging Kristiyano, nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, you must be identified na ikaw ay isang Kristiyano. You have your new label, diba? Pag may label ka na
isang Kristiyano, expected ka dapat na magpapakabuti because you are new creation in Christ. Yan ang identity mo ngayon. Ikaw ay isa ng Kristiyano. Kaya nga, kung titignan natin ito, paano mag-sign sa ganito kadilim na setup. Sa mundo na ito na napakadilim ng setup, kailangan nakita mo yung iyong new label. Ikaw ay Kristiyano na. Huwag mong kakalimutan yan. Ikalawang bagay, paano mag-shine or paano magliwanag sa mundong ito na napakadilim ng setup. Yung proper placement. Siguro marahil yun din yung gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus that time, na kailangan kayo, mga Kristiyano na kayo, lumugar kayo sa tamang lugar. Yung proper placement kasi, sabi nga nila, birds with the same feather flocks together. Diba? Bad company corrupts good moral. Yung proper placement mo, kasi anong sabi doon? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Yung ilaw, inilalagay yan talaga sa isang lugar na kayang masinagan o maliwanagan yung mga tao sa loob ng bahay. Diba? Kaya, bilang isang Kristiyano, dapat nandun ka sa lugar kung saan ka dapat. Diba? Dapat nasa lugar ka. Dapat alam mo kung saan yung tamang pwesto mo bilang isang Kristiyano. Kristiyano ka na, laman ka pa ba ng sugalan? Laman ka pa ba ng tsismisan? O laman ka pa ba ng sabungan? Dapat marunong kang lugar. Alamin mo yung proper placement mo o yung tamang lugar mo, yung tamang pwesto mo bilang isang Kristiyano. Sa 2 Peter 2 verse 22, na yung aso, kung ano yung isinuka niya, ibinabalikan niya, hindi na dapat ganun. Huwag ka nang babalik sa putik. Kasi may sindi ka na eh. Dapat nandun ka sa tamang lugar, sa tamang pwesto na matatanglawan mo yung mga taong wala pang liwanag sa buhay, yung mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung ikalawang bagay. Paano magliwanag? Kailangan nakapwesto ka ng maganda. Tulad ng ilaw na inilalagay talaga sa talagang patungan para maliwanagan yan yung mga tao sa bahay. Sana po maliwanag po yan. Katlong bagay, paano magliwanag sa mundong ito na madilim ang setup. Yung function. Kung tayo may appliances na malfunction na rep, malfunction ng TV, malfunction na washing machine, di ba maiinis ka? Bakit? Kasi hindi ma-serve yung talagang purpose. Di ba? Bakit hindi ma-meet yung expectations dun sa bagay na yun? Halimbawa, ang washing machine, hindi siya dapat patigil-tigil. Dapat continuous siya na maglalabas sa once na inon mo siya. Diba? Kasi yun yung purpose niya, ang labhan ng yung maraming damit. Pero kung patigil-tigil siya, pasira-sira siya, may inis ka kasi hindi ma-serve yung talagang purpose ng iyong washing machine. Ang linisin ang iyong maruming damit. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, ang purpose natin is magliwanag. Magliwanag sa mga taong nasa kadiliman pa, o yung mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Di po ba? Ang Bible, hindi lang basta para maintindihan mo or malaman mo, hindi ito ay para baguhin ang iyong buhay. In 2 Timothy 3 verse 16, sabi dun sa last part dun, ang isang Kristiyano para gumawa ng mabuti.
Yun ang purpose natin bilang mga Kristiyano, ang patuloy na gumawa ng mabuti. Yan ang iyong purpose, yan ang iyong function to glorify God. Kaya nga bilang mga Kristiyano, lalo na sa modernong panahon, kung paanong ang mga Israelites or ang mga Hudyo or ang bansang Israel that time ay pinangaralan ng ating Panginoon, magliwanag kayo sa kabila ng ganong kadilim na setup ng kanilang lipunan. Ito'y gawin ninyo, magliwanag kayo. Kailangan mag-stand out, mag-shine, gumawa ng mabuti para papurihan ang ating Ama na nasa langit. Tayo rin sa modernong panahon, dapat nagliliwanag tayo, nagsashine tayo, yung mabubuting gawa. Dapat na-identified tayo bilang mga Kristiyano na gumagawa ng mabuti para papurihan ang ating Ama na nasa langit. Sana ang munting paalalang ito ay magsilbing inspirasyon para tayo bilang mga Kristiyano sa kabila ng napakadilim na setup ng mundo sa modernong panahon, ay gawin natin yung ating purpose. Ipakita natin yung tunay nating identity na tayo ay mga Kristiyano na binago na ng ating Panginoon. Lumugar tayo sa tamang lugar na kung saan talaga tayo dapat pumupwesto. Hindi ka nalaman ng mga masasamang bagay, kundi ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga pinupuntahan ay ang mga makadiyos na bagay. May kinalaman sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, pag nakita nila ang iyong mabubuting gawa, mapapapurihan mo ang Ama na nasa langit. Sa Diyos ang papuri. Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Glory to God. God bless you all.